Nag-death row mo. Ay, ako si Nino. Pala pinicturean natin si Ricky dito kasi ay si Ricky si... Baka pwede. At si Ricky saan mo? Sige, sige. Masaya akong malungkot ngayong hapong ito. Masaya dahil na-restore ito sa Rizal at mas marami nang makakapanood. Nalulungkot ako dahil wala si Marilu na kasama natin ngayon. Nung matapos namin gawin ni Marilu yung trilogy namin on women, Brutal, Moral, Carnal, gusto niyang gumawa ng trilogy on men. And ang gusto niyang bida doon sa tatlo ay si Cesar Montano. So that's how we were able to make Jose Rizal nung una, and then Muro Ami, and then Bagong Buwan. Napakalawak nung buhay ni Jose Rizal, kaya nag-lock po kami para mag-discuss kung paano bibigyan ng focus. Na-decide namin yung kaya sinabi ni Dennis kanina, na mag-focus sa buhay ni Jose Rizal bilang isang artist, bilang isang manlilikha. And then, nang in-structure namin, dinicide namin na gagawin namin paglilitis ng isang artist. Ipuput namin on trial si Jose Rizal. And so, in the film, pinuput siya on trial, lililitis siya ng Spanish government, ng kanyang counsel, ni Tabiel Bayam, ng pamilya niya, ng mga tao sa palibot niya, ng mga incidents na nangyari sa kanya sa nakalipas, and eventually ng tauhan na si Simon na kanyang nilikha. Isa lang ang fictional character in the entire film, yung prison servant. We decided na gumawa ng ganong fictional na character upang may maglitis din sa kanya na karaniwang mamamayan. Nililitis siya kung naging taksil ba siya sa bayan o hindi, nagkasala ba siya sa kanyang sining. It took us 3 months na research to prepare writing the script. Pinuwersa kami ni Marilu, hindi naman. Pinabasa kami ng katakot-takot na mga libro, na karamihan ng titles, di ko na maalala, dokumento, mga sulat ng isa, everything na pwedeng basahin, including Spanish versions ng mga nobela, maski hindi namin naintindihan, pinabasa niya sa amin para makuha namin yung loob, yung rhythm ng pagsusulat ni Jose Rizal. It took us 3 months to do research and another 3 months para matapos yung script. Kasama ko nagsulat ng script, by the way, nabanggit na kanina, si June Robles-Lana at si Peter Ong Lim. Yun lang, and nang nasali siya sa Manila Film Festival, nabanggit kanina yung details, 18 yung nominations nung gabing yun. Sa 18 na yun, 17 yung pinanalunan ng Jose Rizal. Hindi siya nanalo ng Best Actress kasi walang bidang babae doon sa pelikula. And then after that, nanalo siya ng ilan pang mga Best Picture, Best Actor kay Cesar at sa iba pang mga nasa cast, sa ibang mga awards-giving bodies dito sa Pilipinas. And eventually, nagpunta siya ng Berlin International Film Festival para mag-compete doon. So, sana mag-enjoy kayo sa panonood sa pelikulang ito at maraming salamat sa pagpunta rito. Sa pamilya na direktor at pambansang alagad ng Sini Marilu Diaz-Abaya, sa panguna ni Mark Abaya, sa mga kasama sa pelikulang Jose Rizal, sa pangunguna ng aking kababata na si Cesar Montano at si Binibining Gloria Diaz, sa mga namumuno sa GMA, mula sa GMA Post, Ginoong Paul Tixon, sa GMA Films, si Binibining Nessa Valdelion, sa lahat ng mga kasama kong manggagawa sa gobyerno at sa lahat ng mga nagmamahal sa pelikula, naritong manonood, magandang hapon sa inyong lahat.
Sa ngalan ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, ng Cinemalaya Foundation, ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining at ng Tanghalang Metropolitan, binabati namin kayo dito ngayong hapon para sa special screening ng restored version ng pelikulang Jose Rizal. Mahalaga para sa akin ang pagkakataon ito dahil sa tatlong dahilan. Una, dahil nga ito ay isang pelikula na itinuturing na isa sa mahahalagang obra ng ating mga pambansang alagad ng sining, ang direktor na si Marilu Diaz-Abaya at ang isa sa mga manunulat na si Ricky Lee. At ito ay itinuturing na isa sa pinakamagandang pelikulang nagawa ni Marilu Diaz-Abaya nung ipinalabas ito sa Metro Manila Film Festival noong taong 1998. Ito'y humakot ng mga awards at hanggang ngayon ay kinikilala bilang isang pelikula na ituturing nating mahalagang produkto ng ating industriya. Pangalawa, bilang isang manggagawang pansining, kinatutuwa ko na ang pelikulang ito na ginawa ni Marilu tungkol sa ating pambansang bayani na Jose Rizal ay ginawa mula sa punto de vista ng isang artista. Nung sinusulat pa lamang, nung nalaman ni Director Marilu Diaz-Abaya na siya ang magiging direktor ng pelikula, naisip kaagad niya na ang gagawin niyang punto de vista ng buhay ni Rizal ay ang kanyang pagiging isang malilikhang sining, isang artista, isang manunulat. Kaya sa pelikula, para doon sa mga hindi pa nakakapanood, ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa buhay ni Rizal, kundi tungkol sa kaugnayan ng kanyang buhay sa kanyang malikhang nobela at saka kagaya ng Noli Me Tangere at El Filibustrismo at saka sa kanyang mga likha. Bilang pagkukwento, nabasa ko ang unang mga burador ng pelikula habang ito'y sinusulat pa ni na Director Marilu Abaya, ni Ricky Lee at ng kanyang mga katuwang sa pagsusulat ni na Jun Cruz Lana at saka ni Jun Robles Lana at ni Peter Ong Lim. Pangatlo, mahalaga rin itong pelikulang ito sapagkat nagkapalad ako na maging bahagi ng pelikulang ito nung kami mga bata pa lamang. Hanapin niyo na lamang ako sa pelikula.